Guys, ganito po ang pagkabit ng formika. Kailangan yung pagkakabitan natin makinis, malinis siya, tapos makinis. Tapos yung rugby, kailangan pantay para pag idinikit na natin yung formika, swabe, makinis siya. Wala siyang bukol-bukol. Tsaka kailangan guys, bago ikabit yung formika sa plywood, kailangan manuyo-tuyo na yung rugby para hindi siya yung bubukol. Bumubukol ho kasi yan pag halimbawa basa pa yung rugby. Ayan, ganyan. Yan pong ginagawa kong yan, mga partition po yan ng book shields. Tsaka yan, ang pagtatabas ng formika ay hindi rin basta-basta, kasi pag hindi pantay yung paglalapagan ng formika, may posibilidad na mabasag. Itong klaseng formika na ito, kulay puti, malutong, madali lang ito mabasag guys pag bara-bara yung gumagawa. Kaya kailangan pulido, kasi nakakaya sa may-ari. Yung materyales binibili na mahal yan. Kaya kailangan pino ang trabaho. Diyan mo malalaman at makikita ang finishing. Kailangan talaga biyasa sa mga ganyang trabaho, kasi ang mga materyales mamahalin. Nakakaya sa may-ari pag nagkakamali tayo ng proseso ng pagtatrabaho, nasasayang yung materyales. Yan guys, sana may matutunan kayo, lalo na dun sa mga baguhan ng mga nagkakabit ng formika. Kailangan talaga ingat para walang masabi yung may-ari. Yun lang guys.